Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong pagkapanalo ni Josh Cullen. Actually hindi naman siya controversial talaga. Kasi Ato lang nagsalita, mamaya i-discuss natin yon. Pero ito munang pagkapanalo niya, tatry kong i-explain sa inyo yung rationale behind this. Okay, siguro yung known at saka unknown kasi meron dalawang factors lagi itong mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng awards award show. So, kung hindi niyo matandaan or kung hindi kayo familiar, ang Wish kasi, yung Wish Bus, naalala niyo yon. So, yung Wish kasi nagkakaroon sila every year ng Wish Music Awards. So, lagi namang may nananalong artist diyan na usually kilala natin. Ngayon kasi medyo nag-deviate doon sa doon sa alam natin na artist. So ang or doon sa mga kilala natin. So ang nanalo ay si Josh Cullen na member ng SB19. Okay. So mamaya pag-uusapan natin 'yan. Panoorin muna natin yung music award proper, okay? Ito yung mga na-nominee, si Flo G, si Hev Abi, tapos may isa pa tignan natin, Outside Mafia. Okay, so sila yung mga hip-hop artist na nominate for Best Hip-Hop Song of the Year. Sige, tuloy natin. And the Wish Hip-Hop Song of the Year award goes to Josh Cullen. So, can you just imagine natalo niya si Hev Abi, si Flo G, tsaka Outside Mafia na mga root nila or yung core nila is hip-hop, 'di ba? Si Josh Cullen kasi since kasama din siya sa SB19, siya din yung R&B din siya or pop yata, Pinoy pop yata yung tamang genre dyan. Correct me if I'm wrong. So, etong siya, isang malaking shoutouts nga pala dito sa channel na to. Kay Jayco Managan TV for the for this video. Teka lang, baka may copyright yan. Paano nangyari yun? Well, it's very surprising kasi nga yung mga kalaban niya are heavyweights. Like if I were to give it the award to, it would be kay Hev Abi ako eh. I mean, bias ko kasi yun kasi nagagalingan naman talaga ako kay Hev Abi. Pero alam mo, meron kasing mga factors yan na pag-uusapan natin mamaya. So, pakinggan muna natin yung speech niya. Pero seriously, first of all, sabi ko po kanina doon, mga idol ko po kasi talaga yung mga kapwa na nominees ko for this category. So, shoutout po sa inyo, syempre, Outside, Evabi, sila Flo G, and everyone else. Maraming salamat po sa Okay, so kompletuhin nyo na lang yung acceptance speech ni Josh Cullen sa YouTube channel nitong si Jayco Managan TV. Okay, so ngayon po kasi mga kamatis, mga kaibigan, itong mga award-giving bodies na to, kahit ano naman, may criteria sila dyan. Okay? And fortunately, very transparent naman ng Wish Music Awards in relation po sa pagbibigay nila ng awards. Okay, ito. 10th Wish Music Awards. Nandito naman yun sa website, konting research para maintindihan mo yung rationale behind kung sino yung mananalo. Okay, so or yung nanalo, ano yung criteria nila. So, maliwanag naman dito sa website nila na sinabi that the final result will comprise of 30% of wishers' votes. Ibig sabihin tayo na bumoto doon sa kanilang website or kung saan man. And the remaining 70% will come from a panel of judges. Ayun. Tapos ang istorya. Ibig sabihin, yung mga judges ang siyang maghahatol kung sino ba yung nanalo or hindi. Meron silang different criteria. Ngayon, kung ano yung personal criteria natin, hindi natin alam. Bibigyan ko kayo ng example. Meron kasing mga judges na objective silang mag-judge, okay? Best example nito sa Flip Top, di ba? Pag nag-judge halimbawa si Balakid, napaka-detalye ng breakdown niya. Okay, ito yung mga bars na gusto ko, ito yung mga lines na okay, ito yung mga banat na malupit, ito yung mga hindi. Napaka
napaka-objective nung take niya in judging a battle rap. Pero, kunyari, na kay Jonas ka. And eto, shoutouts kay Jonas kasi nakakatawa talaga yung judging niya. Yung sa kanya, pakikisama daw. Pakikasama yung kanyang criteria for judging. Yun naman, kung si Balakid objective, eto naman kay Jonas ay subjective. Okay, so depende yan kung ano yung, kung sino yung magja-judge. Ang problema lang, hindi naman natin kilala tong mga panel of judges na to. Or siguro, pinakilala to doon sa Wish Awards, di ko naman napanood. But I'm just saying, kikilala natin kaya hindi natin kilala yung panel of judges na yan. It does not matter. Kasi yung criteria nila, would there be their own take on the matter? Kunyari, yung halimbawa, kung may isang judge doon siguro, tinignan nila based on, halimbawa, marketability, international marketability yung kanilang standard para manalo. Paano gumagana yun? Kasi, I'm not saying na si Flo G, si Hev Abi, at si Oside Mafia ay hindi sila pang international. In fact, it's the total opposite. But I am just saying, between the four of them, mas marketable sa mas malawak na market ang SB19 kaysa doon sa, kunyari, sa kay Flo G. Si Flo G kasi more on hip-hop talaga yung base niya eh. Etong si Josh Cullen, since SB19 yung base niya, mas malaki yung audience niya na mahihit. And of course, si Hev Abi din. Si Hev Abi din, alam naman natin na hip-hop din siya. Yun yung base niya. Hindi tulad ditong si Josh Cullen na ang base niya kasi is Pinoy pop, di ba? Mas malawak yung kanyang demographics kumpara dun sa unang dalawang nabanggit ko. And kay Oside Mafia din. So siguro, merong 2 or 3 judge na yun yung criteria nila. Who knows, di ba? We are guessing at this point or at least making an educated guess on the matter. Do I hate Josh for winning? Of course not. Kasi end of the day, napasama siya dun sa 4 na yun kasi may talento naman talaga siya. Pero would I say na mas talented siya kay Flo G or kay Hev Abi or even kay Oside Mafia? I don't think so. Sorry, pero ako, mas gusto kong manalo si Hev Abi. Kaso, yung opinion ko is only 30% of the judging. Meron pang 70% na kailangan bunuin. Unfortunately, hindi tayo yung masusunod dyan. Kung ano man yung criteria ng Wish Music Awards na yan, bahala sila. Call nila yan. And you know, nakakatulong din yan kasi sa career ni Josh eh. Kung ipapanalo mo siya dyan against giants like Flo G. And at this point, si Hev Abi naman siguro, we all agree that he is one of the best artists ngayon, generation na to. And of course, si Oside Mafia din, di ba? So, kung manalo siya dun sa mga hip-hop na ganun, baka kasi matignan yung music niya. Kasi, of course, I check yung mga views nung kay Flo G at saka nung kay Hev Abi, kumpara mo dito kay Idol Josh, talagang hindi siya hindi sila ganun kapantay kung pag dito na yung usapan. Kuha niyo mga kamatis, mga kaibigan. Talagang he needs to be pushed to the next stratosphere para makita yung mga kanyang music. Ako, ngayon ko nga lang nakilala tong si Josh Cullen eh. Ako, QC Kinaladkad. Downtown Kinaladkad and nakikinig na ako kay Hev Abi tapos yung mga iba niyang kanta, di ba? Ano yung bago, subo mo to. No, I really enjoy hip-hop music, okay? And, you know, good luck kay Josh kasi at least na ngayon, mapapakinggan ko na yung mga music niya. And napakinggan ko yung iba, hindi naman pangit. Hindi naman, yun nga lang talaga. Mas trip ko yung mga ganitong kanta. Sorry, pero that's my, ano naman yan eh. Subjective naman talaga. Palagay ko yung babaero ni Hev Abi, homage yan dito sa kanta ni Randy Santiago. Kayo na lang ang makinig dito. Teka, papakita ko sa inyo. Konti lang daw ako. Okay na yun. Baka makopyright tayo. Just, para lang meron kayong konting knowledge after this video. Ito, si Flo G naman to, tsaka si Hev Abi dun sa Burgis nila, di ba? Ito maganda to eh. Okay na yan. So, ngayon, hindi natin alam talaga kung ano yung
totoong criteria nitong Wish Awards na to. Siguro, tinignan nila si Josh Cullen, sinabi nila na mas full package ito. Mas gusto namin yung parang BTS kesa mas, hip-hop na mga Dr. Dre, Eminem. Hindi namin gusto yon. Mas gusto namin yung mala BTS yung galawan. Kasi like, ako, recently ko lang na-discover to si Thanos pala sa Squid Game, taga BTS pala yon. Siguro yun yung vibe na hinahanap nitong mga judges na to. Pero prior to that, does Josh deserves to be there? Of course. Because he can sing. Yun lang, papasok na siya dun sa criteria na to eh. It's another thing, does he deserve to win? Yan, napaka-subjective yan. Ako, kung bibigay sa akin yung 30% ko, I will choose Have Happy. Pero, hindi naman ako yung judge. Nagko-comment lang ako kagaya niya. So, don't hate the game, don't hate the player, hate the game. Hate yung award show na yan, kanila yan. So, wala tayong masyadong say dyan. Kung sa tingin nila si Josh, yung dapat manalo, siguro mapupush din yung career niya or mabibigyan ng konting highlight yung mga music niya. Why not? Di ba? Wala namang masama dun eh. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga tol.